Ngayon ay naniniwala na ako na ang buhay ay isang malaking pagsubok at sa bawat dating galaw at desisyon ay may karampatang kabayaran. Pinanganak ako sa isang marangyang pamilya. Lahat ng luho sa buhay ay ibinigay sa akin ng aking mga magulang dahil ako'y kanilang kaisa-isang anak. Ngunit maaga silang pumanaw. Kaya't ako ang nagmana ng lahat ng kanilang salapi at ari-arian. Ang perang ito ay ibinuhos ko sa iba't ibang investments. Kabilang na dito ang stock market. Lumago naman ito at naging masaya ako. Halos gabi-gabi laman ako ng iba't ibang bars at gimikan. Kasama ang aking mga kaibigan. Alak, babae, minsan pati sugal, sinubukan ko lahat. Pero sa tuwing uuwi ako sa gabi at nag-iisa, malungkot pa rin ang aking pakiramdam. Tila may hinahanap pa rin ako at may kulang pa. Hindi ko alam ang aking gagawin. Sinikap kong ayusin ang lahat pero di pa rin umaayos. Sa aking kapabayaan, naubos na unti-unti ang iniwan sa akin ng aking mga magulang. Kasabay na rin ang pag-ubos nito ay ang pagkawala ng ibang mga kaibigan. Eto ako ngayon, mahirap pa sa daga. Walang mga kaibigan. Lahat ng material na bagay na dati ko sinasamba at dinodiyos ay naglaho na parang bula. Hanggang mapadaan ako sa harap ng simbahan, parang may kumirot sa aking puso. Ngayon ko lang na-realize na matagal-tagal na rin akong hindi nakakapasok ng simbahan. At may kung anong pwersa ang nag-uudyok sa akin pumasok dito. Sa pintuan ng simbahan ay may bulag na pulubi na namamalimos. Gusto ko siyang limusan. Ngunit maski ang aking pitaka ay wala na ring laman. Pumasok sa aking isip na marami ako itinapong pera sa mga walang kwentang bagay, pero sa harap ko ngayon ng isang taong dapat kong tinutulungan noong panahong awas ako sa salapi. Habang pumapasok ako sa loob ng simbahan, ay nangingilabot ang aking buong katawan. Bumalik sa aking isipan ang lahat ng mga kasalanan kong nagawa. Kinalimutan ko ang Diyos na nagbigay sa akin ng lahat ng aking tinatamasa sa buhay. Hindi pa huli ang lahat. Kailangang humingi ako sa Kanya ng pagpapatawad. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkukulang. Ama ko, narito ang aking puso at kaluluwa na nagsusumamo sa inyong kapatawaran. Alam niyo, habang naglalakad ako, naalala ko yung hinold up ako dito sa may Makati, no? At sabi sa akin, taas ang kamay. Taas ang kamay kong gano'n. Pitaka mo, cellphone. Sabi ko, paano ko makakuha eh? Nakataas ang kamay ko. Bale, ako na lang kukuha. Pero ng mga sandaling yun, takot na takot ho talaga ako because it is a matter of life and death. Alam niyo, si Jesus, itinaas ang kanyang mga kamay. Anong ibig sabihin noon? Alam niyo, sabi nila, yung natutunan natin nung elementary tayo, di ba? The shortest distance between two objects is a straight line. Ba? Ngayon, minsan, ang isip ng tao, ganyan lang naman ang buhay, paikot-ikot, paikot-ikot, pero doon din darating. Sa isang araw na ikay susuko, susurrender mo ang lahat-lahat sa buhay mo dahil wala ka nang madadala pa, wala nang mangyayari pa. Kaya, importante. Pero yung pagsuko, yan ho'y hindi lamang, pagtataas ng kamay, hindi lang surrender yan. Makapangyarihan ho yan. Sabi nga ng ating susunod na tagapagsalita, mas lalo mong itaas ang kamay mo in surrender to God, lalo kang hindi matatakot, lalo kang magiging makapangyarihan. Bayan ho nating lagumin ng ating susunod na speaker ang ibig sabihin ng Father, into your hands I commend my spirit. Narito po ang presidente ng Radyo Veritas and executive officer ng Caritas Manila. Walang iba kundi ang aking kaibigan, Father Anton City Pascual. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna.
Sumigaw ng malakas si Jesus at nagsabi, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kaniyang hininga. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ito'y hango sa Lucas 23. Ang huli, sa 7 huling wika ni Jesucristo nang siya'y nakabayubay sa krus at malapit ng malagutan ng hininga. Totoo, kapanalig, ang Diyos ay namatay sa krus. Tulad mo at tulad ko, no one is exempted sa kamatayan. Sabi nga sa Biblia, ito ang huling kaaway ng tao. Ang iba'y takot sa kamatayan. Ang iba'y galit kapag nalalapit na ang kamatayan. Ngunit ito ay isang katotohanan na hindi natin matatakasan. Ikaw man ang pinakamayaman, pinakamatatalino, pinakamalakas, darating at darating ang ating kamatayan. Sabi nga sa isang awit na palaging laman ng mga karaoke, My way, the end is near. And so I face the final curtain. Ngunit para sa ating mga Kristiyano, ano ang kahulugan ng katagang ito? Nahango sa Salmo 31:5. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking buhay. No? Ang ating pagharap sa kamatayan ay tunay na nagkakaroon ng kabuluhan. Depende kung paano tayo nabubuhay sa mundo. The meaning of death is reflected on the way we live our lives. Ang kahulugan ng kamatayan ay nakasalalay kung ano ang ating pananaw sa buhay, kung bakit tayo nabubuhay sa mundo, at kung bakit tayo narito sa ibabaw ng lupa. Kaya ang ikapitong wikang ito ay isang napakahalagang katuruan ng ating Panginoon. Kung paano tayo dapat mabuhay, makipag-ugnayan sa Kanya, at mabuhay ng may kabuluhan sa mundong ibabaw. Itinuturo sa atin ni Kristo ang tunay na relasyon natin sa Diyos. Father, into your hands I commit my life. No? Ang buhay ni Kristo ay buhay sa Diyos. He totally belongs to God. He trusts God. And he surrendered his whole life to the Father's will. At ito ang dapat na buhay ng bawat alagad ni Kristo. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, tunay na Katoliko, ang buhay natin ay dapat buhay sa Diyos. Sabi nga sa English, your life is not about you. Always remember that. Your life is about God. We were created by God for God. And the more we trust God, the more we surrender our life to God, the more you will experience the glory, the power, and the blessing of God in your life. Habang ating isinusuko ang ating buhay sa Diyos, lalong kumikilos ang Diyos sa ating buhay. At nagaganap ang pangarap ni Jesus nang siya'y sinugo ng Ama sa Juan 10:10, I came to give life in all its fullness. Ang buhay natin ay hindi tungkol sa atin. And the more we focus on ourselves, the more we will not experience what life is all about. Ang buhay natin ay tungkol sa Diyos. Naalala ko kapag tayo ay dumadalaw sa burol, palagi niyong maririnig ang Roma 14 upang ipaalala sa atin ang buhay natin sa mundo. Ano nasasaad sa Roma 14? No one lives by himself alone. No one dies by himself alone. When we live, we belong to the Lord. And when we die as servants. Whether we live or die, we belong to the Lord. Walang taong nabubuhay sa sarili lamang, walang taong namamatay sa sarili lamang. Kapag tayo nabubuhay tayo sa Panginoon. At kapag tayo namamatay tayo sa Panginoon. Sa mabuhay o sa mamatay tayo ay sa Panginoon. We belong to God. And the challenge of trusting and surrendering our life with God is the key to life everlasting. Ngunit yan ay taliwas sa tinuturo ng mundo. Alam po natin, ang mahalaga sa mundo ay sarili. Di ba? Ano tinuturo? Anong napapanood natin? Ano ang nababasa natin? Sa internet, sa telebisyon, sa Netflix. No? Ang mahalaga sa mundo ay you look good, you feel good, and you have all the goods. No? Yan ay tinuturo ng mundo. Ano na mukha mo?
Sundin mo ang pakiramdam mo. Magkano ka na ngayon? Kaya't magulo ang mundo, magulo ang buhay natin, magulo ang pamilya natin, magulo ang bayan natin sapagkat nakatutok tayo sa ating sarili na siyang maging ugat ng kasalanan. Ano ba ang sin? Ano ba nasa gitnang letra niyan? Di ba ay? Ano ba ang pride? Ang nasa gitnang letra niyan, di ba ay? At tulad ko, kapag dumadalaw ko sa mga bilanggo, trabaho ko sa Caritas Manila, ano ba ang letra ang nasa gitna ng crime? Di ho ba ay? Kapag nakapokus tayo sa ating sarili, lalong mawawalan ng direksyon ng ating buhay. Ngunit pag tayo nakatuon kay Kristo at nagpapasakop kay Kristo, the more you will see the way, the truth, and the life. Kaya mga kaibigan, sa araw-araw ng ating buhay, pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, dapat palagi nating ibinibigkas at dinadasal, Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking buhay. At sa konkretong paraan, paano natin magagawa yan? How do we surrender our life to God? No? I will give you some ideas. Unang-una, you depend on God's wisdom, not yours. Umasa ka sa karunungan ng Diyos at huwag kang umasa sa iyong karunungan. Sabi nga sa Proverbs 3, no? Trust in the Lord and not on your own understanding. No? Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay eternal. The wisdom of God is perfect. Ang karunungan ng tao ay marupok, kulang at kapos. Huwag kang umasa sa iyong karunungan. Umasa ka sa karunungan ng Diyos. Kahit pag sinabi ng Panginoon, huwag kang papatay ng adik. Sapagkat ang adik ay may sakit na dapat pagalingin at hindi patayin. Di ho ba? Kayong manas ng gobyerno, alam po natin yan. Sabi sa Exodo 20, huwag kang papatay. Pag sinabi ng Diyos, trust in the Lord's wisdom, not yours. Pag sinabi ng Panginoon, huwag kang magnanakaw, bawal ang korap sa pamahalaan. At pag sinabi ng Panginoon, thou shalt commit adultery, maging tapat ka sa iyong asawa at wag kung sa iba-iba tumatapat. Depend on God's wisdom, not yours. How do we surrender ourselves to God? Depend on God's strength, not yours. Umasa ka sa lakas ng Diyos. Huwag kang umasa sa iyong lakas. Kala mo, ang lakas natin, sa totoo lang, atin lang ito. It is only good for 3 months. Naalala mo ba yung New Year's resolution mo? O nakalimutan mo na. Ginawa mo ng January 1 yan eh. Good for 3 months lang. Hanggang Marso lang yan. Paano natin mapaglalabanan ang kalaban natin sa mundo? Ninyo ba alam, meron tayong 3 kaaway sa mundo? At ang kaaway mo ay hindi ang iyong biyanan. Ang kaaway natin sa mundo is the flesh, the world, and Satan. Yan po ang ating kalaban sa mundo. Don't forget that. Huwag po natin kalimutan yan. Ang kaaway mo sa mundo, hindi tao. Ang kaaway natin sa mundo is the flesh, the selfishness within us, ang makasarili sa ating pagkatao, the world, ang kamunduhan, na dinidiktahan tayo, kung anong sabihin, anong kakainin, anong pupuntahan, anong gagawin. At ang demonyo, na walang alam kung hindi sirain ang buhay natin at lahat ng nilikha ng Diyos. Yan ang kaaway natin, the flesh, the world, and Satan. Paano mo kakalabanin yan? Iti-triple team ka yan. Kaya palagi tayong pumapalpak sapagkat wala sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Umaasa ka lang sa kapangyarihan mo. Kaya to surrender to God and experience the blessing of God, no? You depend on God's power. Ang tawag po dyan ay anointing. Can you say that? Anointing. That is the empowerment of God. Pagising nyo sa umaga, Lord, empower me with your strength. Sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong trabaho, always ask for anointing of the Lord, the empowerment of God. Because without God's power, you are nothing. You can never be fully human and fully alive. You never be successful and victorious without God's power because God's power is eternal. God's power is perfect. God's power is overwhelming. And that is the meaning of trusting and surrendering to God. The more you surrender, the more you will become powerful because God is with you. Psalm 71. I will walk in the strength of the Lord. I will walk in the strength of the Lord. Not my strength. It is the strength of God. Yan po ang kailangan natin. At yan ang susi upang mapasa atin ang biyaya ng ating pagsuko at pagkapasakop sa Diyos. The more we surrender, the more God will empower us. Pangatlong paraan upang tayo ay mabuhay, naganap at tagumpay, depend on God's timing, not yours. No? Huwag tayong umaasa sa ating panahon. Umasa tayo sa panahon ng Diyos because God's timing is perfect. Ang tawag po dyan ay Kairos. God is never late. God is always on time. God is never delayed. He's always on time. And His time, the fullness of time is perfect for you.
Kaya nga, madalas pumalpak ang buhay natin. Masyado tayong nagmamadali. Mahilig tayo sa instant, quick fix, shortcut. Kaya palpak ang negosyo natin, nagmamadali, di tayo nakatapos ng pag-aaral, kabilugan ng buwan, kabilugan ng tiyan, nabuntis agad, at nabigo sa buhay pag-aasawa kasi minamadali natin. Because there is such thing as God's timing. We depend on God's timing, not yours. And the more we depend on God's timing, in the fullness of God's time, which is perfect, the more you will experience the glory, the blessing of God in your life. Ang susunod, you depend on God's defense. To surrender to God is to depend on His defense, not yours. Maliwanag po yan sa Roma 12. The Lord said, do not defend yourself. Vengeance is mine. Kala nyo, kapag kayo po ay lalong lumalapit sa Diyos, lalo kayo nagiging tapat sa Diyos. Maraming kokontra sa inyo. Maraming kontrabida, detractors. Tulad nga ni Kristo, napakarami niyang detractors, napakaraming gustong pumatay sa Kanya at siya nga'y pinatay. Yan po ay katotohanan. You will be misunderstood by the world. The more you become faithful to the Lord, loving and kind, the more there will be detractors. Sabi nga, kapag ikay namumunga, lalo kang babatuhin. Pero hindi mo kailangan ipagtanggol ang iyong sarili because God will defend you. God will take care of you. You trust in God's defense, not yours. Tulad ni Kristo, na tinanggap niya ang mga accusation sa kanya ng kanyang mga kaaway. Hindi siya gumanti, hindi siya rumespak, but God justified him by the power of the resurrection. Kaya depend on God's defense, not yours. And lastly, brothers and sisters, tayo pong mga nagninilay sa ikapitong wikang ito upang isuko natin ang ating sarili sa Diyos at maranasan natin ang kaganapan ng Kanyang kaluwalhatian. We depend on God's wealth. We don't depend on our wealth. We depend on God's enormous, amazing, abundant wealth in heaven and on earth. Mga kapatid, huwag nating ilagay ang ating seguridad sa mga yaman ng mundo na mawawala, na nakawin, mauubos, at may de-devalue. Tulad nga yun, devalued ang lahat ng ating yaman. Umasa tayo sa yaman ng Diyos. Sapagkat ang yaman ng Diyos ay hindi nauubos. Ang yaman ng Diyos ay hindi ninanakaw. Ang yaman ng Diyos ay pang magpakilanman. Sabi nga sa Philippians 4:19, no? Ask God for what you need. And God will supply you with all your needs coming from His abundant blessings. Kaya mga kapanalig, sa ating pagninilay sa ikapitong huling wika ng ating Panginoon, Ama, ipinagtatagubilin ko sa iyo ang aking espiritu. Ito po ang dapat na buhay natin. Buhay na buong pagtitiwala sa Diyos, isang buhay na buong pagpapasakop sa Diyos, isang buhay sa Diyos. For your life is not about you. Your life is about God. And the more you become intimate with God, the more you trust God, the more you surrender to God, the more you will experience the blessing, the power, and the glory of God in your life. Tinuturuan tayo ni Jesus ng tunay na buhay sa mundong ibabaw. At ang kamatayan ay hindi pagkatapos ng buhay. Death is not to die. Death is only a passage to the perfect life in heaven that God prepared for those who trust Him, who believe in Him, who totally surrender to Him. Manalangin tayo. Itaas po natin ang ating mga kamay, iyuko ang ulo, at sumabay kayo sa akin sa panalangin ito. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ito ang huling wika ni Jesus na siyang buhay ng lahat ng mga alagad at naniniwala sa Kanya. Isuko natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating buong katawan, ang ating buhay, hanap buhay at buong pamilya, buong kinabukasan sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang buhay natin ay hindi tungkol sa atin, ang buhay natin ay tungkol sa Diyos. Lord, turuan mo kami at ibigay mo sa amin ang biyaya na magtiwala sa iyo more than ourselves. Magtiwala sa iyo more than the world. Magtiwala sa iyo more than
what others are saying upang lalo naming maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong grasya, ang iyong kaluwalhatian. At naway gamitin mo kami, Panginoon, na maging instrumento ng iyong kaganapan. Maging tunay kaming lingkod at katiwala ng iyong kaharian. At mapasa amin nawa ang grasya ng buhay na walang hanggan. Itinataas din namin ang lahat ng nagbabalik loob sa iyo, ang lahat ng may karamdaman, ang lahat ng nasasaniban. Pagharian mo kami mula ulo hanggang talampakan. At mapasa amin nawa ang biyayang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. The Seven Last Words Year 32 is brought to you by Fortune Life Insurance Company, securing your tomorrow today. Promise? 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 Promise, ang Fortune Life, maaasahan mo, tapat sa pangako. Promise? 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 Promise, ang Fortune Life, maaasahan mo, tapat sa pangako. Eternal Plans Incorporated, your future is our concern. Mag-Eternal Plans ka, Mag-Eternal Plans ka. Ngayon na. Philippine Amusement and Gaming Corporation. DWIZ. Ito ang DWIZ 882. 882. Nagbabalita sa mamamayan. Naglilingkod sa bayan. 50,000 watts. Gibson Shoes, manufacturer of military and safety shoes. Gibson Shoes. Allison's Chemicals Incorporated and Villaram Builders. In its 33rd year of television production of The Seven Last Words, Make Mind Creative Production in the year of the Ecumenical Church in 2020 invites you to a journey in faith, a pilgrimage to Egypt, Israel, and Jordan. Experience the sites where actual miracles happen and where faith comes full circle. All rates are inclusive on a full board package. Installment payments are also most welcome. For inquiries, contact 0998-990-1127, 0916-773-8888, and email ameliameng@gmail.com.